So dahil po dito sa sinasabing Cabral Files, mga sangkay, lumabas po yung pangalan ni Vice President Sara Duterte at ni Pulong, mga sangkay. At nako, matinding pasabog to ngayon. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Okay, ito matindi. Mga sangkay itong ating vlog ngayon. Dahil nga po sa topic natin, pag-uusapan po natin itong lumabas sa isang leak, mga sangkay, ng information, listahan, ang pangalan ni VP Sara at ni Pulong. Pag-usapan po natin yan, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita po ninyo yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ito po yung balita. Ayon po kasi dito sa BNC, ayan, DPWH leaks show that Vice President Sara Duterte was listed as proponent of 16 road project line items worth about 1 billion pesos in the 2020 DPWH budget when she was still serving as Davao City Mayor. Grabe mga sangkay. 1 billion. Mayor pa lang po siya niyan. Road project. Mga kakalsadahan po yan. 1 billion na tumataginting. The documents reviewed do not involve bicameral or budget insertions, but refer to DPWH line items proposed, presented, and debated in Congress before being included in the General Appropriation Act or GAA. The same records also list projects linked to Davao City Representative Paulo Duterte and former presidential spokesperson Harry Roque. So ngayon, nagkakabistuhan na tuloy mga sangkay kasi ang listahan na yun, ayon po sa lumalabas na information, hindi lang pala sa panahon ni PBBM. Kahit po yung mga nauna pa, I think 10 years, mga sangkay. Mula pa po kay, ang record na yon ay mula pa po kay Noynoy, patapos niyang mga taon, mga sangkay, papunta po kay dito, kay Duterte to PBBM. Pero mas more on, mga sangkay, kay Duterte to Marcos. Ito mga information na to. In a sworn affidavit, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo detailed how alleged, ito na mga sangkay, nag-release po na ito pala, itong si Bernardo detailed how alleged inappropriate interventions enter the budget process, beginning at the consultation stage and extending to the preparation and defense of DPWH budget proposals in Congress. Bernardo said politicians and other officials allegedly submit project wish lists. Grabe, no? Wish lists lang. Through DPWH officials, a practice he linked to a possible kickbacks. Ito na nga mga sangkay. Ang ginagawa nilang maghanap buhay nito mga politicians. 'Di ba? Parang wish list daw ibigay itong gusto kong mga project, doon na aprubahan mga sangkay ng DPWH. Ang galing, no? Kaya pala mga sangkay, punong-puno yung bulsa nito mga politiko. I'm not saying Sara Duterte ang Pulong lang, kundi lahat na mga sangkay kasi involved ang lahat dito. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte Okay? at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
Bukod sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Okay? Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Itong taong to mga sangkay, ito po yung nag-booking kay Cabral. Na pinaka ano daw, sabi niya mga sangkay, pinaka nakakaalam ng lahat. Pero itong taong to mga sangkay, si Bernardo, mas ano din po, mga sangkay, madami din po talagang isiniwalat ito. At bago po humanto mga sangkay sa pagre-reveal niya ng mga impormasyon, siya po muna ay, kumbaga nagtago sa simbahan, humingi ng payo kung siya ba ay lalantad. Kaya nga po mga sangkay, malalim po ang hugot ng taong to eh. Talagang umaabot pa sa punto na umiiyak siya habang nagsasalita kasi nga po, mga sangkay, hinahabol na po siya ng konsensya eh. No? Kaya ngayon, lahat ng mga sinasabi niya, makikita po natin na totoo po talaga yung mga impormasyon. Kasi ito po yung alam niya sa DPWH. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations. Di ba? Ganyan po katindi si Cabral, mga sangkay. Eksperto daw po yun sa mga proyekto kung paano ilalagay yung budget sa isang project. Whether if it's ghost or kung totoo man na ipapagawa ang proyekto. So, si Cabral daw po talaga yung utak, mga sangkay. Pero, dahil wala na po si Cabral, ito po sila Bernardo ang nakakaalam tungkol dyan. And ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte. Yan po, mga sangkay. Alam nyo, matagal na po kasi talagang kalakaran itong korupsyon sa Pilipinas eh. Sa mga project, matagal na po yan, mga sangkay. Yung iba napapagawa, yung iba, thank you na lang. Binubulsa na lang nito mga politiko. Ganyan po kalala sa panahon po natin ngayon, mga sangkay. /RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista. Grabe oh, tingnan nyo yan, mga sangkay. Naabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 Sana all. ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City. Nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA. Pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Okay. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Grabe. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Para sa Ang tanong dyan, mga sangkay, na ipagawa kaya yung mga project na yon? Dawit na sila dito eh. Kasi patahon po ni PRRD, wala pong sumisilip talaga sa mga project eh. Diba? Basta alam lang po natin, may build program.
But we don't know mga sangkay kung lahat ng yan napapagawa, lahat ng mga project, maliit man o malaking project, napapagawa ng totoo. So ngayon, nahahatak po yung pangalan ng tatlo. Of course, di-deny po ito nila mga sangkay. Pero yun na nga po, ito yung nakakalungkot na kalakaran sa Pilipinas. Matagal na po ito nangyayari. Kaya nga sabi nila mga sangkay, basta pumasok ka sa politika, sa politics, kahit mabait ka, nagiging may sungay ka pag pumasok ka sa loob. Dahil sa sistema. 'Di ba? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.